Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation? Ngayon, tatalakayin natin ang isa pang dakilang revelasyon na matatagpuan sa loob ng mga pagkakaiba ng mga Synoptic Gospel. Tandaan, ang katapusan ng mga araw ay may above na binubuo ng 50 araw, sinundan ng 14 na taon, 7 taon ng tatak at 7 taon ng trompeta. Mauunawaan ito sa Synoptic Gospel. Huli ang una ang huli. Lucas, Marcos, Mateo. Kung bago ka, panoorin ang mga naunang video. Kaya saan tayo pupunta ngayon at ano ang pagkakaibang ito? Ito ay nasa talinghaga tungkol sa biyudang may 7 asawa. Kaya mayroong isang babae, nagkaroon siya ng 7 asawa. Una, nagkaroon siya ng asawa na matay ito. Nagkaroon ng asawa na matay ito. Nagkaroon ng asawa na matay ito. 7 silang lahat sila ay namatay at kalaunan ay namatay rin siya. At ang tanong ay, sino sa kanila ang asawa niya ngayong nasa langit na siya kasama sila? Narito ang makukuha mo? Nakakamangha ito dahil tungkol ito sa pag-unawa sa mga pagkakaiba sa Ebanghelyo. Kaya kapag nakakita ka ng tinatawag ng mga tao na kontradiksyon or tinatawag nilang pagkakaiba, di ba? Tinatawag nila itong or tatawagin lang nila itong pananaw. Sa bawat pagkakataon na ipakita namin sa inyo na ang mga pagkakaibang ito ay laging nagbubunyag ng propesya at ipapakita ko sa inyo kung paano ito eksaktong nauugnay sa kwentong ito rin. Kaya narito tayo sa bersyon ni Lucas, sa Lucas Kabanata 20, at tinatanong nila si Jesus at tungkol sa kung sino ang magiging asawa niya itong 7 kapag nasa langit na siya kasama sila. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ang mga anak ng sanlibutang ito ay nag-aasawa at ipinag-aasawa. Datapuwat silang mga magiging. Pakinggan ninyo ito. Ituturing na karapat-dapat na magkamit ng sanlibutang iyon. Kuwit at ang ibig sabihin nito ay bilang karagdagan sa ibig sabihin ay hiwalay, ngunit konektado rin. Ang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay ay hindi na mag-aasawa o ipag-aasawa. Hindi na rin sila maaaring mamatay, sapagkat sila ay katulad ng mga anghel at mga anak ng Diyos na mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Wow! Napakamakapangyarihan ito kapag naunawaan mo ang sinasabi sa loob ng mga pagkakaiba. Nakikita ninyo mayroong isang grupo na itinuturing na karapat-dapat at may isa pang grupo mula sa kanila na nabahagi ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at sila ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Ngayon tingnan ninyo ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa bersyon ni Marcos at pagkatapos ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga pagkakaibang ito. Kaya sa bersyon ni Marcos na sa Kabanata 12, ay tandaan kung makalimutan kong sabihin kung anong kabanata ako naroon, tumingin lang kayo sa kanan. Kaya sa Marcos Kabanata 12 tayo sa kanyang bersyon sa simula sa talata 24, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, hindi ba kayo kaya? Nakikita ninyo yon? Kaya sa Marcos, agad-agad sinabi niya, hindi nyo ba nakuha? Kayo hindi nyo na agad naintindihan. Kayo ay nasa pagkakamali na. Hindi ba nakakabaliw yon? Wala kang makikitang banggit tungkol sa pagkakamali sa Ebanghelyo ni Lucas, tanging sa Marcos at Mateo lamang. Napakapahiwatig niyan at makikita ninyo. Dahil hindi ninyo alam ang mga kasulatan. Kaya sila nagkakamali dahil hindi nila alam ang mga kasulatan. Ngayon, kapag naintindihan mo na ang Lucas ay pre-trib, ang Marcos ay mid-trib, ang Mateo ay post-trib, kapag naintindihan mo na silang lahat ay totoo. Kapag naintindihan mo na ang mga pre-trib ay konektado sa Lucas, ang mga mid-trib ay konektado sa Marcos, at ang mga post-trib ay konektado sa Mateo. Sino ang grupong Lucas? Ang grupong Lucas ay ang mga nasa kay Kristo na puno ng Espiritu. Ang grupong Marcos ay parang, alam mo na, sila ay naniniwala sila pero hindi sila handa. Hindi sila naging masigasig. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi sila naglalaan ng oras sa pag-aaral ng kanilang mga kasulatan para makilala ang Panginoon. At iyon ang kumakatawan sa mid-trib. Ang grupong Marcos ay kumakatawan sa sambahayan ng Israel at sa mga hentil na naidugtong. Yun ang dakilang karamihan ng mid-trib. Kahit nagsisimba at naniniwala sila sa Panginoon, hindi sila handa sa pagdating niya dahil hindi nila alam ang kasulatan. Yan in their finite order sing word. And Sparkle Saus ay mayroon kang sambahayan ng Huda na tumutukoy sa Mateo. Nagkakamali sila dahil hindi nila alam ang kasulatan, lalo na sa bagong tipan. Kahanga-hanga ito kapag naunawaan mo. Balikan natin ang sinasabi nito. Hindi ba kayo nagkakamali dahil hindi ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya ito ay isang matinding pagpuna sa kanila rito sa Marcos. Pagkabuhay na mag-uli, wala nang mag-aasawa,
Sila ay magiging gaya na ng mga anghel sa langit. Talat 26, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa? Muli, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises? Talata 27, siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay, kaya naman kayo ay lubhang nagkakamali. Wow! Hindi ito ang sinasabi ni Lucas, hindi ba? At kapag naunawaan ninyo na magkakaibang grupo ang kinakausap sa propesya, ito ay propesyang hinabi sa mga pagkakaiba, magsisimula na itong magkaroon ng kahulugan. Okay? Kaya nakikita ninyo ang pagkakamaling ito sa hindi pag-unawa sa mga kasulatan na may kaugnayan sa Marcos. Ngayon, pumunta naman tayo sa Mateo. Mateo, Kabanata 22, sa talata 20, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo dahil hindi ninyo alam ang mga kasulatan. Akala ninyo ay pareho lang, pero hindi, dahil ito ay nasa Mateo. Ibang grupo ito, pero may pagkakamali pa rin nagaganap, nakikita ninyo? Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi sila mag-aasawa o ibibigay sa pag-aasawa, kundi sila ay gaya ng mga anghel ng Diyos sa langit. Ngunit tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Okay? Kaya nakikita ninyo ang isa pang pagkakamali, pero ang usapan ay hindi inulit ng kasing tindi gaya ng sa Marcos. Pero muli, may pagkakamali dahil sa hindi pag-alam sa mga kasulatan. Nakikita ninyo? Ngayon, kung pupunta tayo sa 2 Korinto Kabanata 12, ang bahaging ito na ibinahagi ko na sa inyo ng maraming beses sa pahayag, dahil ito ang pahayag ng nasa itaas sa loob ng 14 na taon. Ito ang pahayag sa isang kabanata na nagpapakita sa inyo ng pre-trib, mid-trib at post-trib na pagbabalik ng Panginoon. Merong pagkuha at pagbabalik. At tingnan ninyo ang unang grupong ito. Sa 2 Korinto Kabanata 12, nakakilala ako ng isang tao kay Kristo mahigit 14 na taon na ang nakalilipas. Ito ang 50 araw na yon. Ito ang bahaging nasa itaas. Kaya ito ang 50 araw na higit sa 14 na taon. At ito ay parang isang pag-agaw na dinala sa 3 langit. Tingnan ninyo ang pangalawa. Nakakilala ako ng gayong tao, kaya hindi kay Kristo, hindi puspos ng Espiritu kay Kristo gaya ng una, pero alam ninyo kumbaga parang ganon. Alam ninyo, naniniwala sila kay Kristo at ano sila? Sila ang dinala sa paraiso, ang malaking kapulungan sa gitna ng kapighatian. Pagkatapos, makikita ninyo ang 3 pagdating niya sa kanila nang walang dalang pasanin, siya ay dumarating na sa kanila ngayon. Narrate ang pre-trib, mid-trib at post-trib na inilarawan dito, isang pagkuha at isang pagbabalik. At tingnan ninyo ito, ang una ay nasa kay Kristo. Sige na, ipakikita ko sa inyo ang isang bagay. Kung pupunta tayo sa diskurso ni Lucas sa Kabanata 21 kung saan makikita ninyo ang pre-trib na nasa talata 36, kaya ito nasa Lucas 21. Dahil ang kay Lucas ay ang pre-trib, makinig kayo sa sinasabi nito, magbantay kayo kung gayon at manalangin lagi upang kayo ay ituring na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at tumayo sa harap ng anak ng tao. Sige, tingnan natin ang pariralang ito, ituring na karapat-dapat. Tingnan ninyo yan. 2 beses lang itong ginamit sa Bagong Tipan at ito ay nasa bersikulo ng pre-trib sa Lucas 21 talata 36. At narito rin ito mismo sa ating bersikulo sa Lucas Kabanata 20 talata 35. Kaya sino ang mga ituring na karapat-dapat sa Lucas 21 sa Lucas 20? Sila ang mga pre-trib. Sila ang mga pre-trib na makakamit ang mundong iyon. Das paano naman ang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay? Sino ang grupong mula sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Sige, panoorin ninyo ito. Naipakita na namin sa inyo sa mga turo na ang mga pre-trib ay kukunin, ngunit mayroong mga natira sa kanila na piniling manatili at maglingkod sa Panginoon at nakita na natin ito. Sa Lucas 12:35 mo, sinabi, magbigkis kayo at panatilihing nagniningas ang inyong mga ilawan, maging gaya ng mga naghihintay sa kanilang Panginoon mula sa kasalan, upang pagdating niya ay mabuksan agad. Mapalad ang mga aliping matatagpuan niyang nagbabantay. Siya mismo ang maglilingkod sa kanila, at kung dumating siya sa 2 o 3 pagbabantay, mapalad sila. Kaya ito ang unang pangkat ng pagbabantay.
Ang kananing pag-awari, sinabi niya sa kanila, siya ay malapit ng umalis para kunin ang pre-trib at pumunta sa isang kasalan at dapat silang maging handa pagbalik niya. Ito ang pangkat, ang dahilan kung bakit sila isinama sa usapan sa Lucas Kabanata 20 kasama ang mga itinuring na karapat-dapat ay dahil pareho silang konektado sa mga nasa kay Kristo na puno ng Espiritu. May mga kukunin bago ang tribulasyon at mula sa kanila. May mga maiiwan upang maglingkod sa Kanya na ilalagay sa panganib ang kanilang buhay at magsasakripisyo alang-alang sa Kanya, at sila ay magiging bahagi ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay o ng pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid. Kung pupunta ka sa Lucas Kabanata 14, makikita mo silang parehong nabanggit muli. Alam mo, sa Lucas Kabanata 14, meron kang talinghaga tungkol sa kasal, okay? Ang mga inanyayahan ay umuupo sa pinakamababang dako. Meron kang talinghagang ito tungkol sa kasal na nagaganap sa Lucas Kabanata 14. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo. Sa Lucas Kabanata 14 sa eSword para makita mo ng tiyak na mayroong paghihiwalay dahil may dalawang bagay na nangyayari. Mayroong piging ng kasal na ibinahagi na natin tungkol dito. Mayroong dalawang kasal sa katapusan ng panahon. Mayroong pre-trib at post-trib. Kaya mayroong isa sa Ebanghelyo ni Lucas at isa na nabanggit sa kay Mateo, ngunit wala sa kay Marcos. Ngunit sa Lucas, tingnan mo kung ano ang susunod. Kaya mayroon kang kasal na pre-trib na sinusundan ng isang dakilang piging. Ang talinghaga ng dakilang piging ay nabanggit lamang sa Lucas dahil konektado ito sa grupong nalabi na magiging bahagi ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. At ano ang sinasabi nito tungkol sa mga makikibahagi sa piging ng kasalang ito na siyang binasa natin sa Lucas 12 nang siya ay bumalik mula sa kasal? Tingnan mo ito, ang kanilang gantimpala ay mapapasa kanila sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid. Nakikita mo ba iyon? May dalawang bahagi na binabanggit sa Lucas. Iisang grupo sila na binabanggit sa dalawang bahagi. Nakakamangha kung paano ito gumagana, di ba? Well, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang iba pa dahil naaalala mo ba kung ano pa ang sinabi sa Lucas? Sabi nito, at sila ang mga anak ng Diyos. Kaya sa 2 Korinto Kabanata 12, sinabi nito na ang mga sasama sa pre-trib ay ang mga nasa kay Kristo na puspos ng Espiritu. Tama? Sila ang mga nasa kay Kristo. Well, tingnan mo ang sinasabi sa Roma 8:1. Kaya nga ngayon, wala nang hatol sa kanila na, boom, nasa kay Kristo, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At ano ang sinasabi nito tungkol sa kanila? Sinasabi nito sa talata 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tayo ay nagdurusa kasama niya upang tayo ay maluwalhati ring kasama niya. Nakikita ninyo, ang mga puspos ng Espiritu ang mauuna sa tribulasyon, habang ang iba ay mananatili para magdusa at tumulong sa pagdadala ng marami sa kalagitnaan nito. Pero panoorin ninyo ito. Pumunta tayo sa Lucas 23. Sa Lucas 13, mababasa ang huling sinabi ni Jesus sa krus, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ipinapakita nito ang koneksyon sa Panginoon bago ang tribulasyon, kung saan ang susunod na makakasama mo ay siya mismo. Pero alam ninyo ba na sa Marcos at Mateo, nagturo kami tungkol dito para sa inyo, na sa Marcos at Mateo, sa Marcos, Kabanata 15 talata, 34 sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sa Mateo, Kabanata 27, sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam ninyo ba na sa Strong's Concordance, ang ibig sabihin ng forsaken ay maiwan? Sa tingin nyo ba ay naniwala si Jesus na siya ay iniwan noong sinabi niya ito sa bersyon ni Marcos at sa bersyon ni Mateo? Hindi. Alam nyo ba kung tungkol saan ito? Tungkol ito sa kung ano ang nangyayari rito? Pareho lang ito. Nagkakamali kayo dahil hindi nyo alam ang mga kasulatan. Nagkakamali kayo dahil hindi nyo alam ang mga kasulatan. At kaya ano ang nangyayari? Hindi sila handa. Sila ay sa iniwat sa Marcos and sila po swiniwat sa Mateo hanggang sa katapusan ng mga tatak at hanggang sa katapusan ng mga trumpeta. Naaalala nyo ba ang pagkabuhay na mag-uli ni Lucas? Binihisan si Jesus ng maringgal na kasuotan, parang nobya, maputi at makinang.
Pero sa Marcos, binihisan siya ng ube at sa Mateo, iskarlata. Nakikita nyo? Tulad ng halimaw, ang babaeng nakasakay rito sa panahon ng kapighatian ay nakasuot ng ube at iskarlata dahil ang mga bahagi sa Marcos at Mateo ay dadaan sa mga tatak at trumpeta. Lahat ng ito ay makikita sa pagkakaiba ng mga ebanghelyo. Pagpalain kayo nito.